audience. So, ano pa nga ba ang lagi ninyong inihirit sa akin? Chika mo na! La 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 la, ichika na namin dali. Na 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 na. Hoy, dapat naihimik mo yan, ano? Oh, kasi kung anong ganun ka eh. Hindi, kasi si Elias TV, yung ko na ano tuloy siya, nai-intrigue siya doon sa manager niya. Bakit naman? Syempre, yung kanyang jowa, parang nagre-reklamo, nag-post. Alam naman daw na may pamilya itong si Elias TV at Mother's Day presentation. At hindi lang daw Mother's Day, birthday pa mismo ni Elias TV. Kung bakit inimbitan nitong manager na dumalo sa kanyang mismong graduation. So sinabi naman daw ni Elias to sa misis na may bayad naman daw yun. Ang siste ay Mother's Day. At birthday pa mismo ni Elias. Pero teka lang, Naya, may pa yun nangyari. Ba't ngayon lang siya nagreklamo? Baka napuno na si misis. Oo, parang araw-araw na nga lang daw na nagtatrabaho si Elias. Ginto na kung ituring nila yung panahon para sa kanilang mag-ina. Teka, ba't sa atin ng graduation? Bakit? Si Elias ba nagpa-aral sa manager? Hindi, yun nga yung pinagtataka. Alam mo, hindi mo rin talaga maintindihan yung mga Bisaya kasi yung kanilang conversation. Kaya ang hirap. Talagang dun ka na lang sa comment section magdedepende kung ano bang hinahanas ng partner mismo ni Elias at yung kanyang manager. Tapos, ang hanas pa ng manager, bakit daw magseselos itong misis? Live-in partner lang naman daw ito at hindi naman daw ito asawa. Ganon? Pero sa totoo lang madalas na ma-issue itong si manager. Katulad nung pagtanggap araw-araw ng mga gig para kay Elias. Tapos may mga pagkakataon pa na hindi sila nakakasipot sa mga tinanguan, commitment. Dahil nga doon sa flight, nag-delay yung flight. Paano naman kasi araw-araw nagtatrabaho yung bata. Ako naman as a manager, kung ako dyan, dapat iisipin din ng manager na hindi naman makina yan. Ang makina nga nagpapahinga, nilalangisan nga din yan. Tao pa kaya na dapat nagpapahinga. Di bali sana kung next month mamatay na yan, hindi araw-araw kang tumanggap ng project. Di ba? So, ito nga lang, medyo nahiwagaan lang ako dito, na kung bakit daw sa graduation, kailangan imbitahan pa si Elias. Teka lang, Nay. Yung graduation, college graduation, so medyo bagets pa si kinder na yung Ay, hindi. Hindi, so medyo bagets pa yung manager niya. Maganda din naman yung manager, maganda rin siya. Kaya lang nagdududa na yung misis. Yung live-in partner ni Elias. Alam mo, pagka ganyang very very successful ang career, talagang dyan ka i-challenge kung may oras ka ba sa pamilya o matutukso ka ba sa iba, diba? Kaya dapat yan ang sagutin ng manager. Kasi syempre daw, ang ikinukonsidera dito yung intuition, yung kutob ng misis. Diba? Lagi raw tama yung kutob ng babae. Kung sakali man merong monkey business, yung asawa. Yun yung mga nababasa ko, Kaya Diyos ko, linawin niya yan Elias TV ng manager niya, para naman mapaliwanagan din natin dito yung misis na all work. Diba? On professional level lang ang kanilang relationship. Yung ganyang intriga kaya makaka-apekto ba yun dun sa world tour ni Elias TV? Diba may world tour pa pala? Diba? Hindi makaka-apekto basta gumanon lang si Elias. Yun! Iba yung tono mo. Hindi ko tuloy madilaan ng 2 beses. 2 beses ba yun? Ay, Diyos ko, basta masalimuot talaga yan. Sana nga ay walang focus-focus na nagaganap. As in, sana ay hindi totoo yung sa pantaha ng ibang mga nagko-comment
na may relasyon si Elias TV at ang kanyang manager. Sana hindi yan totoo. Sana rin ay magpahinga ka, Elias. Ha? At hindi ka naman makina, hindi ka naman kalabaw. No? Mas maganda rin na i-enjoy mo yung iyong kinikita. Lalo't higit, i-enjoy mo yung pamilya mo kapag ikaw ay mayroong oras, hindi ba? Pwede kang tumanggi. Di ba? Kahit graduation pa yun ng manager mo, pwede ka naman tumanggi. Kasi family day, para igalang din ng manager mo yung iyong panahon para sa pamilya. At igalang din ng manager mo yung misis mo. Something's fishy, Mamaloy eh. Something's fishy ka na. Why? Why? Because I smell fish. Nilay ko ka lang ng English. Yes, so nag-i-English ka na, oh. Yun ang namin. Lola ka, ha? Oo, ha? Gusto, tinamay, walang ka makeup ang Jegs. Diba? Envy mo yan, eh. Diba? Oo, para ka lang nananalamin sa akin. Anyway, ayun na nga, ha? Dapat lang ay solusyonan yan, ha? Ma-resolve sana yan, ano? Bago pa mag-isip ng mali siya, yung ibang tao. Katulad nito, oo, hindi man mali siya ito, pero fake. Ang fake mo? Ay, ang bastos mo naman. Gaga, fake yon, hindi pek. Di ba narinig ng kanang tenga mo? Nasa kaliwa ka kasi. Kaya pala. Yung O, yun na nga, sandali nga, no? Nakakaloka. Hoy, ha, utang na loob yung mga Ayan na nga. Alam mo, nakakatulong at hindi rin nakakatulong yung AI. Dahil nga dito nga ay yung mga kumpanya na nagbebenta ng mga produkto ay ginagamit yung mga artista at nilalapatan lang ng kaboses. Yes. Yung mga artista katulad ni Marvin Agustin. Nagtitinda ng food trays. Oo, na magkano? 99.49 pesos, 99 iba-iba, pesos. 65, iba-iba presyo. Tapos, syempre nabudol yung ating mga kababayan. Dahil andun agad yung kanilang instant trust doon sa artista. Si Marvin ito, hindi naman tayo lulukuhin. Juday din ginamit. Si Juday, parehong food tray din. Para dun sa food tray, pinopromote ni Judy Ann yung food tray ni Marvin Agustin. Diba? Kaya nga si Marvin Agustin na may panawagan na sa kanyang fanpage na beware of fake profiles using my name to sell products. Yeah. Importante rin na matutunan ng mga tao kung ano yung dating ng totoo at ng AI. Oo, yan katulad niya kay Judy Ann Santos, ginaya yung boses. Eto. For my birthday, ibibigay ko sa lahat ng fans ko ang paboritong tray ni Juday. Ito ang 304 na stainless steel tray ni Chef Marvin na nasa 79 na piso lang kapag buy 5 get 5 free. Ganon din si Marvin Agustin. Eto. Maniwala ka, 49 na piso lang, buy 10 get 10 free, 2 taong warranty, free return kung nasira o may dents ang produkto. Ay, at saka yung gumagawa na yun yung mga account na pangalan ng artista, tapos may blue check, pero nandun sa profile pic yung blue check. Parang kay Connie Reyes. Ganon din, pero fake. Oo, yung pala, dadalhin ka dun sa link. Grabe. Para bumili ka ng brand o ng produkto. O kaya ano po tayo, alerto po tayo sa ganyan. Hindi tayo basta-basta maniniwala. Yes. Oo, katulad nung kay Father Jerry Orbos. Oo, coffee naman, nakaganon pa si Father Jerry, tapos nagsasalita siya. Ito yun. Thank God. Thank you, Mother Maria. Thank you, Dr. Willie Ong, sa pagtulong mo sa akin na maibalik ang buhay ko. Ganap na akong gumaling sa cancer, high blood sugar, at osteoporosis. Diba? Ang fake-fake nyo! Grabe! Nakakainis kayo. Oo nga, siyambok. Iba yan! Iba yan! Fake nga! Hindi naman fake! Sorry. So yun na nga ha. Katulad yan, meron sa akin paki-alerto daw si Marvin Agustin. Oo, sabi sa akin ni MJ. Oo, at ang sabi niya nga ay gusto ko lang kunin ang pansin ni Marvin Agustin. Dumaan sa FBcom page featuring Marvin and Judy Ann. Selling yung mga tray na binibenta through FB worth 1,099 pesos. Uy, mahal yung Deliver kanya. naman po, but bubudol po ako dahil not in a good quality.
Even the cover, kung fake account man yan, dapat po na malaman ni Marvin. Nag-message ako sa Instagram niya, wala pong reply para po maiwasan ang panloloko ng iba. Dahil kawawa naman po kung may mabubudol pang iba. Ayan po yung video. Diyos ko, mga sira-sira. Ayan, nakakaloka. Oh. So, yung tray po, 10 pieces in order ko. Ang mga cover po, hindi swak sa mga tray. At hindi po good quality most of the product. Nang dineliver po, akala ko good quality, pero nung binuksan, not in good condition. But yung advertising nila, kaiga-igaya. Ayan, ito, pinost pa niya ni MJ. Nag-fill up ako, automatic. Sa fee na yan, pagka-submit ko Friday, Sunday po dineliver. Sa advertising po, maganda ang tray. But nang ma-receive not in good quality, lalo na po ang likod. So, ang mahirap pa dyan ay paano kung ba magbabayad ka online payment gamit yung mga cards mo? Oo nga. Hindi na makukuha pa yung information. Oo. Si Marisa Sanchez, di ba, naging biktima rin. Oo, ay ang barley lang naman yung kanyang in-order. Iba raw na barley ang dumating sa kanya. Oo, di ba? Syempre, legit ang I Am Worldwide. Yes. Oo, isang direct selling yun na very, very successful. Yes. At saka pag member ka dyan, Nay, meron ka ng mga GC na nandun yung mga orderan mo. Oo. Ha? Kaya alerto po tayo dyan. Huwag po tayo basta-basta paloloko. Isang tip lamang po, pag meron mo kayong kaduda-duda na nakita na post o na video selling items or products, ayan, pumunta po kayo sa IG account ng artista. Tingnan nyo kung meron doon na pinost niya na nandyan yung produkto na gustong ipabili sa inyo. Pag wala po dyan, nabili na. Ay, sorry. Sold na. Pag wala po dyan, ibig sabihin, hindi siya legit. Yes. Yan, kasi kadalasan pag kahit endorsement na, di ba, kung di man nila yung produkto, meron sa kontrata na kailangan ng posting every month, di ba, ganyan. Lalo na kung sila yung may-ari ng produkto, talagang bugbog yung mga sockmed nila dun sa product na yan, di ba? I'm sure napapagod na rin si na Judy Ann Santos, no? Tsaka si Marvin sa kaka-explain. Teka, bakit ba sila ang ginamit? Kasi nga, di ba nagluluto sila? So, medyo believable pag yung nagluluto at yung gumagamit ng mga utensils o yung mga gamit sa kusina, ang nakikitaan nila ng gano'n. Di ba nagbablog si Judy Ann ng cooking? Chef siya, may restaurant. Tapos si Marvin din, di ba nagluluto rin siya? Di ba? Pati yung kutsinilyo. Yes. Nagtitinda rin si Marvin. Nilalagay pa yung kutsinilyo dun sa tray di ba? Yun yung legit na nakain namin na talagang nireklamo ko. Ay? Bakit? Yung sauce niya, langis din. Yung rin. Yung kutsinilyo na yun. Nakarating naman kay Marvin. Hindi ko naman alam kung okay na ngayon yung lasa. Basta ang legit doon yung plato. Pinanghihiwa sa likod ng lechon. Yun, saan daw yun nabibili? Kasi yun pa lang ang kaya ng friend ko. Plato lang. Hindi yung kutsinilyo. Pero Diyos ko, alam niyo, pag bibili ka ng kutsinilyo, dapat lang talaga freshly baked. Kasi makunat siya. Pag makunat na yan, ako ilang beses nang binik yan. Kaya Diyos ko, ingat-ingat din kayo dyan. Hindi ko alam, basta sana na-resolve na ni Marvin yung kutsinilyo niya nung nakausap ko siya. Dati na pag-usapan natin yan. Yes, ayan ha. Ito nga, napag-uusapan na rin lang naman ang kutsinilyo. Pag-usapan natin si Fiang. Anong kinalaman ni Fiang sa kutsinilyo? Kaya nga. Segue ko lang. Okay. Ayun na nga. Nahihirapan na ako. Nagulat lang kami. Kasi biglang tanong May kutsinilyo na ba si Fiang? Hindi. Ano ba? Siyempre binabash si Fiang. Dahil nga doon sa sinabi niya, eto Alam mo, kahit ilang batch pa yan, walang makakatalo sa batch namin. That's hello, Gen 11! Breaking highest, hello! Wala raw makakatalo
sa batch Gen 11. Oh. Kahit ilang batch pa daw ang dumating. Oh. Siyempre, nagtaas ang kilay yung iba. Mm-hmm. Oo. Ito na nga yung mga sinasabi. Ito na, pinangunguna ni Pokwang na nabash ng uso si Pokwang, ha? Oh. Dahil sinasabihan lang niya, pinapangaralan lang niya. Yan, sabi niya, my God, Iha, 21 years na ako sa showbiz. At ang sikreto, be humble. In bold letters, Iha. Yan muna ang pag-aralan. Nakailang PBB season na ang nasaksihan ko. Pero iilan na lang silang active sa showbiz. So, Iha, please, wag muna magyabang. Bad yan. So, dito ay umani rin ng bash si Pokwang. At the same time, meron din namang nakaunawa kay Maring Pokwang at inayunan din naman siya. Ikaw ba inayunan mo si Pokwang? Oo. Ikaw? Oo! Ayan, mga Fiang fans. Wait, teka lang. May point naman kasi si Miss Pokey, di ba? Kahit sa anong larangan, di ba? Lalo na sa buhay, we have to be humble, di ba? So, walang point si Piang, Mamaloy? Oy, hindi naman niya pinoint yung hindi pagiging humble, Ang pinoint ni Fiang ay yung sinukat na. Ay! Point to point? Ni JM. Kaya si JM, di niya alam kung bakit gumanon si di ba bakit parang... pinoint? Oo, eto. Diba? Yun na nga. Parang Kakaloka. Parang biyahe ng bus, point to point. Oo nga, diba? Kaya din naman gawin ni Jegs yun. Tapos yung kay Ding Dong Bahan, yung Dong Pang. Nagsasalita si Dong, tapos gumagano na. Parang nilalagyan ng laway. Oo daw. Oo, nakakaloka. Ayan, syempre, di ba? Medyo na parami mga nababasa kanya ngayon. Siguro, nga Alam mo, gusto kong aralin yung na yan, yung nangyari na yan kay Fiang, no? Ako naman, hindi porke tayo yung big winner. Tayo yung pinakatotoo sa loob ng bahay ni Kuya. Wala namang problema sa pagpapakatotoo. Pero syempre, lahat ng sobra nakakasama. So, kung sobra ka nagpapakatotoo, matatalo ka dito. Kasi i-judge ka ng i-judge ng mga tao. Kung totoo ka na ginaganon mo ganun ang ugali ko nanunukat ako ng Tapos syempre hindi maiintindihan ng mga fans yun. Diba? Yung mga fans siguro na iba, ay! Naku! Ano kaya na size ng nota nito? Sana reveal! Diba? Oo nga, sana reveal Oo, diba? Tapos yung paglaway-laway ng gano'n, diba? Yung iba, ay! Nakakakilig naman! Walang ibang gumagawa ng ganyan! Yung paglalaway sa mukha ng kapwa! Diba? Hindi kaya malakas ang usog niya. Hindi. Nilawayan niya. Yun na nga. Tapos ito, meron pa. Kitang-kita, hinampas ni Piang yung likod ng isang mama o yung marshal sa ABS-CBN. Di man masyadong kalakasan. Dahil nga nakaharang yata sa kanyang daraanan. Siguro, lambing lang yun ni Fiang. Sana nga lambing lang. Pero syempre, yung iba, hindi nila gets. Ang sinasabi ko dito, hindi lahat ng pagpapakatotoo itanggap ng mga tao. Lalo na nagmamagnify ka kasi ikaw yung artista Di ba? Pag nakaahon na tayo, kumbaga nakalabas na tayo sa bahay ni Kuya, dapat nagaan na tayo. Medyo, alam mo yun, nag-iiba na tayo ng direksyon. Yes. Di ba? Hindi porke ganun kakakalog sa loob, paglabas mo, tatanggapin kang ganun. Siyempre, kayo lang nagkakakitaan sa loob ng bahay ni Kuya Kaya, parang wala kayong audience dun Pero nakikita kayo ng publiko dahil sa mga CCTV o yung mga camera doon, di ba? Kaya kung ako kay Fiang, kung gusto lang naman niya, na sana konting renda, at isipin mo pa rin na iniidolo ka ng mga kabataan. Yes. Diba? Lalo na yung kanyang fanbase Oo, mga bata, Gen Z, Gen Alpha. Yun, dapat yun ang isipin mo, anak. Yung iyong mga fans, dapat i-emulate ka nila. Dapat, tutularan ako nito. Hindi yung, gusto ko nito kasi jologs ako.
Oo. Hindi porke lang gustuhan ko yung pagka-jologs mo, gagayahin na kita. Gusto ko lang siguro yung pagka-jologs mo, pero hindi ko kayang gawin yung ginagawa mo. Sasabihin ng iba. Kaya kay Fiang, lalo na makakatrabaho ko pa ng iba, di ba? Ng mga veterans, baka makatagpo ka anak ng veterano na tataraya ka on the set, iiyak ka lang. Di ba? Hindi porke kasama mo yung mga kagrupo mo, cool lang dapat. Di ba? Kung kayo-kayo lang nagiinuman dyan at walang camera, go lang. Kung gusto nyo, di magwalwal kayo. Nang kayo-kayo lang, hindi nakikita ng publiko. Yes. Di ba? Kasi meron namang mga ganyan talaga. Kaya lang, alam mo yung nakakulong lang sila sa isang room na pag nagwala tayo, walang makakakita, walang lalabas kasi magkakaibigan tayo. Wala ring magkakamera, walang magbi-video. Yun. Sayang andyan ka na anak ko, big winner ka pa man din, di ba? Mas maganda, big ang tingin nila sa'yo. Lalo na, di ba, gusto mo pa rin namang sumikat, ang bonggang-bongga, di ba? Hindi lahat laro. Hindi lahat harot. Hindi lahat sukat. Ay! Meron din subo. Ay! Napapasubo ka pagka Lalo na pag nasa harap ng camera na, di ba? Dapat tayo mas extra ingat Oo nga. Kami nga, di ba, nasa harap na kami, no? Ng camera. Kaya lang, syempre, di ba? Since matagal na ako dito sa industriya, yun lang ang payo ko kasi bigla-bigla yung mawawala. Pag medyo napakod sa'yo yung mga tao na, ano ba, hanggang kailan ba natin to yayakapin sila? Yung nakakapagod ng ipagtanggol to, nakakapagod ng mahalin, ayaw mo naman sigurong marinig yun, di ba? Pero si Fiang, sana itong mga nagtatanggol sa'yo, no, huwag mong baliwalain. Huwag mo silang sayangin. Di ba? Kasi, tinan mo yan, no? Sila parang, oops, di ba, level 10 naman to nasa level 1 pa lang ng pagkakamali si Fiang, mamahalin pa rin namin siya. Kahit hanggang level 2, level 3, okay lang. Pero sila yung mga wag mong sasayangin, Fiang. Sayang. Di ba? Baka mawala niya ng tuluyan. Hindi naman lahat ng big winners, tandaan natin sumisikat ng bonggang-bongga paglabas ng bahay ni Kuya. Tama. Di ba? At maraming hindi big winners na masikat ngayon, di ba? Oo, di ba? Kaya, Fiang! Fiang, 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 Fiang! Ha? Fiang, 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 Fiang! Yung ba yung team song ha? Hindi pa lang. Kilomet. Ganyan yun oo. Ay, nako. Anyway, ito pa isang balita, Loy. Ay, ano na? Eto na nga ang resibo. Ang sabi kahit naka-face mask ay na-videohan pa rin sa airport si Catherine Bernardo na may kasamang girls. At ang sabi nga ay sa Australia ang tungo nito. Pero kasunod din ni Catherine ay itong si Lucena City Mayor Mark Alcala. Patungo rin ba ito ng Australia? Ang tanong nga ng marami, no? So, ipinapalagay ng mga tao na totoo nga ang mga bali-balita na sila na. Ang mga netizen ay naghihintay ng kumpirmasyon o denial mula kay Catherine. Pero sabi nga, single naman si Catherine at ganun din naman si Mayor Mark Alcala. So, kung gusto nilang maging pribado muna ang kanilang relasyon, abay sana ay hindi ito ipagkait sa kanila ng mga tao. Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po yung mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood po sa atin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click naman yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. Siyempre pa, ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At syempre, thank you Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic for our gorgeous smile. Nandyan po ang clinic ni Doc sa E. Rodriguez, tapat lang po ng Christ the King Church. Diba? And of course, para naman sa aming eyewear, thank you Doc Jessica D. of Ideal Vision. Thank you, Doc Jessica. Yes. Siyempre pa, Jess. At sa Tita Jegs Channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po at pasalamatan ko lang, te,
ang Iconic Star, ang Transition PH, at ang Bright Excel. Thank you po. Ayan, at syempre pa, nagkaabutan na eh. Malapit na po, sa July 30 na po ang showing ng How to Get Away from My Toxic Family. Ayan po, sa exclusive po sa SM Cinemas at open na po ang online ticket selling. Para sa advance ninyong pagbili ng tickets. At syempre, meron din kaming showing sa July 12 Saturday sa Melbourne, sa Village Cinemas Sunshine, sa AP Harvester Road, Sunshine, VIC 3020. Ayan. 6 PM po ang screening time. Sa Perth, Australia naman is Cinemas Rockingham. July 27 po ito, Sunday. Sa 1 Siren Street, Rockingham, Western Australia. Ayan. 4:15 PM po ito. So, dapat earlier kayo nandoon. At ito na nga, finally, tuloy na ang ating naudlot na Dubai at Abu Dhabi screening. At ito na nga, with meet and greet with yours truly, Mama Ogs. Ito, sa Star Cinemas, July 26 Saturday, sa Al Ghurair Mall, Dubai. 6 PM yan. Sa Star Cinemas naman, July 27, Sunday, Al Wada Mall, Abu Dhabi at 6 PM. Ayan na. Yan ay hatid sa atin ng Lux White. Thank you so much. At syempre, distributed and promoted in Middle East by Thousand Square, ang AEP, ang eTalent. And for tickets, kontakin nyo lamang po ang 9715-4299-1588. Ayan po, nandyan po sa ilalim. Ayan, tuloy na tayo. We'll see you there. Excited na po kami. At syempre, maraming salamat doon sa mga tumulong sa atin, sumuportad sa atin sa pagpapalabas ng How to Get Away from My Toxic Family sa Japan. Sa Nagoya, Japan. Miss Kato, maraming salamat. Kay Roderick Lacerna, thank you so much, pare. Sobra. Kahit puyat yan, talagang kami ihatid sundo. Thank you so much. At kay Tito Nestor Puno, maraming salamat. Tita Virgie, maraming salamat. Archie, thank you so much. Lahat ng mga naririyan na hinahanap kayo, Mama Loy, Jex, Rena, at si Josa. Sa July 20 na naman ang aming premiere night. At syempre, ang abangan ninyo sa August naman ay sunod-sunod po yung aming US. Kasama si Mama Loy. At si Jex, sa US Embassy. Sa US Embassy. Maharapin ko pa ng US Embassy. Ayan. Siyempre, ang promoter natin sa US naman ay si Oliver Carne. Ayan. At siyempre pa, ayan, si Nicole Yala, ang aking panayam naman sa OGDS Inspires. Ayan, sasagutin niya kung bakit nag-aalisan yung mga DJ dyan. Porque siya yung naupo na station manager. Yan ha. At syempre, maraming salamat, Maring Rose Legaspi. Siya yung ating kaibigan dyan sa North Asia Central. Manpower na nagbibigay ng trabaho. Nationwide. Nationwide. Marami sila dyan. Davao, Bulacan, Cagayan de Oro, May Kawayan, tapos Tagupan. Ang dami. Ikaw na, Maring Rose, kasi magpapa-black screening din na ating kumaring Maring Rose. Diba? Ikaw na talaga. At ito po ulit yung lingkod, Papa O Sinoji Diaz, na lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi hinihilig sa amin? Ichika mo na! Hoy! Agad-agad, wala akong mag-intro. Di ba? Hindi yan si Piang Ami! Isang letra na nga lang pangalan ko, hindi nyo pa inaano. Sige, magkakalim pa kayo, Kate. Piang, yan yung kumanta ng K. Ano yung K? Kilometro. Welcome naman natin, Miss K. Rosa!
Natupad na, no? Hindi ba siya tinawag na Piang? Oo nga, ano kaya ako doon? Hindi, di ba kanina? Oo. Pinag-uusapan lang natin. Oo. So, pagpasok niya, parang nakita ko kasi yung itsura ni niya. Piang. Ang ganda nun ah. Kasi nga, Miss Kate, kita mo naman yung katawan mo, apakabaling-kinitan ngayon. Ikaw ba natutuwa ka na pagkamalang ka si Piang? Oo. Abay, ako dapat lang mukha ko fetus kasi napakabagay si Fiang, di ba? Ayaw mabash. Alam mo, sa totoo lang, kabisado mo si Kate kung kailan siya nagsisinungaling. Nagsisisi ka ba na nag-guest ka rin? Kasi yung gagawin ko, di ba? Pangarap nga niya, dream nga daw niya, parang ginagawa naman natin bangungot para sa kanya. Anyway, ayan na nga. Ano masasabi mo? Dahil alam naman natin, si Coco, yung best friend ni Kate Rosas. Paano mo i-depensa si Coco doon sa mga bashers, yung mga fans ni Fiang? Nabasa ko naman kasi yung comment niya. In all fairness naman ha, walang edges to, walang yung talampakan. Maganda rin, ano naman, di ba? Yung pagkakasabi niya with respect and everything na iha, ganyan-ganyan. Siguro hindi naman nasabi yung mga fanay, alam mo ngayon mga fanay, talagang hindi ka pwede magsabi na kahit konting kritisismo man lang. So, siguro yun lang. Pero para sa akin, maganda yung pagkakasama ni Pokey. At the same time, hindi lang naman siya lang siguro yung artista ng salita. Pero, alam mo, may phone ko, tawag ko kasi mo ako. Kaya siya talungin nyo na. Nadamay nyo pa ako, te. Suta ka. Pupuyugin ako ng mga kami. Hindi mo gigipensa ako, 52 lang ang fans ko. Yung kaya 48,200. Yeah, hello. Okay, so syempre hindi natin ito generally speaking. Anong obserbasyon mo sa mga baguhang artista ngayon? Hindi natin tinutukoy ang kahit sino rin. Yes, pero yung mga napapansin mo? Actually, napapansin ko talaga, yun yung mga biglang sikat, no? Kasi sa panahon ngayon, pwede kang may viral video ka lang, sikat ka na agad, may viral song ka lang, sikat ka na agad. Ang akin lang sana, huwag agad mag-cut sa ulo. Ito generally din naman to, ha? Kuyugin ako, te. Abangan ako sa labas, para sa pretil. Anong tawag dito? Ano lang, yung sana alagaan natin yung binigay sa atin ng blessing na ganyan. Kasi napakaswerte nyo mga te. Kasi kami, damay na kita. Tayo ginapang natin ang ating mga karera. Sasama ko na rin si Pokwa. Ginapang namin to. So, alam namin yung paghihirap na pinagdadaanan sa isang career. Kaya pag binigyan kayo ng ganyang oportunidad, alagaan nyo at sana pakikisama is everything. Diba? Sa panahon ngayon, lahat ng sabihin natin nasa social media. Ang gandang wisdom nun. Gaya na sinabi niyo na iginapang niyo. Ilang taon mo bang iginapang yan, Miss Kay? Kanta ng segue mo. Diba? 25 years. Oh, 25? Ito naman. Sandali, baka produkto ka lang naman ng isang viral video. Wow! Kaya wala pang social media noon, te. Oo. Nokia Turn 210 lang yun. Nagpapalit ng acetate. Ipapagod natin, di ba? Minsan mag-abasa ka, nagagano ka. Tapos bago ko makapagmura, hello, type number 6. Diba? Nokia na. Na kailangan ko suot mo yung kulay ng casing. Hello, Green Hills. Diba? 25 years? Grabe na. Saan ka ba nagsimula na show? Sa Itbulaga. Itbulaga. Ito ko na Gladys. Okay. Reyes. Maxer. Ano to? Ibang Gladys. Gladys na. Diba? Ibarada. Gladys at the Boxer. Alam mo yan. Sasakyan kita. Alam niyo na yan. So doon ako nagsimula kay Tito Boy. Malaki utong lang dati dyan dahil siya unang manager. And then, ginawa ako ng GMA, tapos sa TV5, ABC5 pa noon. Tapos QTV. Naiikot ko na nga lahat ng channel, pati Animal Planet. Yung aquarium ba napunta? Yes! Nakaka-relax. Pero alam mo, natutuwa ko kay Kim, meron siyang me time lagi. Yes. Meron siyang alone time. Oo, dahil nakikita mo sa mga posts niya, yung pag-abroad niya, siya lang mag-isa. Kaya wala Ano tayong ba iwala. ever since ba ganun ka? Hindi naman. Nagsimula ito ng 40s na ako. Oo. Yun lang. Pero may time din ako sa friends, ha. Baka sabihin niyo masyado akong ano. Ang tawag ito. Baka sabihin loner ka. Oo. Hindi. May time din ako sa friends. May time para sa anak ko. Pero
Ngayon kasi sobrang signs of aging, ninanam ko talaga yung solo travel. I love it. It's so liberating. Pero again, it's not for everyone. Kasi sabi ko nga, try nyo lang mag-isa. Sa kanto, try nyo lang. Di mga gano'n. Baby steps ba, di ba? Kumain mag-isa, mag-isa. It's liberating. So, parang nagpunta ako ng Dubai. Sabi ko, ba't hindi kaya ako mag-Turkey? 27, 28, 59, 25 years na si Kay sa industriya. Meron 25K. 25K yung item ng concert mo. Saan dito? Sa New Frontier Theater. Sa July 27 na po ito. Kaya manood kayo. Ang tari-tari. Guess ko po si Piang. Hindi! Guess ko sa... Charot lang! Charot lang! At saka, si Piang, at saka... Si Pookie! Hindi nga ito! Hindi si Piang! Charot lang. Guess ko po si Pokpok. Mga guest ko yan, si BFF. Kasi ilang beses na ako nag-show galore. Kaming dalawa together. Pero ito lang yung first time ko mag-guest siya. Kasi yung last, yung 18K sa same venue, ang nag-guest ko nun, sumalangit na ang kanyang hamog. Si Chocolate tsaka si Poo. Bunti siya noon, 18K. So ngayon makapag-guest na siya, si BFF Pokey, tapos of course, ang nag-iisang Lani ni Salucci. Meets Lani, ng Pucha. So si bukod kay Lani, wala bang Gary V, Martin Rivera dyan? Abangan niyo yan, kasi huwag natin pangunahan. Meron pa ako isa, tsaka si Carmel Lozano, yung nanalo sa Singaling Season 2, na napakagaling na bata. Guess ko rin yan. So, abangan niyo yan sila. So, pero syempre, masabangan niyo ako syempre. Anong to? Nagpunta para sa guest. Pero maabangan ka talaga nila. So, parang maraming mag-aabang sa isang kanto, Miss Kay. Nahimik ako. Parang lang ako maglalaba. Nag-red lipstick nga lang ako police occasion. So syempre, yung iyong tickets... Ticketnet.com.ph Ticketnet.com.ph magkano presyuhan ng ticket dyan? Mura lang, in fairness. Sa harapan, 5-5. Kung gusto nyo mas maharap, katabi ko na kayo mag-shoot. Habang kumakatakot, kasama ko kayo. Stage na? Priceless yun. Pero yun, 5-5 yung pinakaharap na harap, VIP. Tapos 1-2 yung balcony. So hindi na M, di ba? Sa presyuhan yun. So, meron bang upuan doon para sa jowa ni Kay? Kung meron na siyang jowa? Talaga ba? I have to go. Wow! Hindi ko alam 10 years na. Wala na. Nakagiwi. 10 years? 10 years na. Pag gano'n na to, Kaya nga, walang bago. Sinara mo na yung sinara mo na yung puso mo para sa bagong pag-ibig. Hindi naman siya nakasara. Sadyang wala talaga mabasok. Mampangit ang mga wala man lang next mate, ganyan. Ay, di ba akala ko may kadate ka? Mamatay, kailan sinabi yun? Let's watch this. Kailan sinabi yun? Nung kasama tayo nila, Bim, akala ko may kadate ka noon. No. Pero nag-date ka ng apam, di ba? Ito yung 12 years ago pa yun. Ang last ko talagang relationship, Keme, 10 years ago. 14. Kasi kahit hindi tinatanong, 50th birthday ko na rin itong concert. So then July 15, birthday ni Kay. Celebration na rin. Celebration na rin sa concert. Silver and gold. Ganon? Yes, ang ganda naman nun. Pero hindi mo naman isinasara ang puso mo. Hindi. Sadyang ganyan lang. Kung darating tayo dyan, pero hindi tayo naghahanap. Kasi kung taas ang standards natin, aminin naman natin yun, maghahanap ako ng akong bubuhay. Pasensya na po sa pasintabi na sa mga, mga bet. Hindi ko, been there, been that. Been there, done that, ako bata. Pero ngayon, tapa natin. At saka menopausal na, alam mo, member na nga tayo ng menopausal motion dancer. Wala na, siya, nakangiwi ng gano'n. Yung puso ko, di ba? Siyempre, alam mo, isa sa mga hinahanga ng mga tao kay Kay, yung pagtanggap niya sa kanyang anak. Yes. No? Di ba nakakatuwa? Yan. Siyempre, alam naman natin, hindi na natin uliratin yan. Pero, kumusta na si Crystal? Actually, magkikita kami ngayon. So, mag-dinner kami. Okay, so, nasa isang bahay ba kayo o nakabukod na siya? Nakabukod na siya. Sa sariling kondo. At marami siyang
work, meaning ano kasi siya parang marketing, ano rin siya social media, Wow. mga work from home, di ba, ano yan per client, mga AFAM, Ay, mga virtual assistant. yes, ganon. Oo. So marami siyang mga kliyente. Oo, ay, bongga yan. Oo. Pero Kay, nangangarap ka pa rin bang maging lola someday? Yes, alam ng anak ko yun. Oh. Oo, sabi ko lang, huwag mo lang akong bigyan ng apong kuko. Kasamang ingro. Guys, sorry nagaganyan ko yung anak ko kasi anak ko yan. Ganyan kami close. Sabi ko lang anak ko, Diyos ko, anak, yung, kamusta naman yung kamusta mo yung last na election, may bayan, sa biometrics. Kasi wala ka ng fingerprint. Ganon. Kasi I love the lesbian community, LGBTQ+. Pero ako lang bilang nanay, never naman ako kahit naman straight ang anak ko. Hindi ko hawak yun. Hindi ko siya ihawak yun kung anong gusto niyang career. Never ko siya pinresyo kung anong gusto niya. Sinuportahan ko lang siya kung ano. Kahit yung anak gusto man vulcanizing, go. Ganun tayo ka-supportive the parent. Pero sa pag-usapan na namin yun, sabi niya parang, di ba, siyensya ngayon, yung pwede ka na mag-surrogate. Wow, sabi ko, basta huwag lang kong gagastos, te. Mahal-mahal ng surrogacy eh. Kasi si Gera nga, di ba? Gusto niya. Oo, nakwento niya sa Oh, anyway, so isa pa sa ikinagagalak ni Miss Kay ay yun nga, yung pananalo niya sa kaso. Na ang tagal-tagal na yan. Diyos ko, alam ko na yung mga ano ni Miss Kay dyan. Grabe yung kalbaryo niya dyan, ano? Yes. Oo, so ito na yung isang malaking tinik o buto na natanggal sa lalamunan mo. Hindi pa tayo tapos. Siyempre, karapatan naman akusado na mag-appeal. So, pero alam natin nasa atin ang hustisya kasi alam ng Panginoon at ngayon alam na ng batas. Na kung ano nasa pero maging hahaba yan. Pero still, alam ko, in the end, kakatapan ako, ako ang nagwagi! Ganon. Very dulce. Naitago mo! Parang naging Eddie Pellegrino. Parang naging Eddie Pellegrino. Isa pa, ako ang nagwagi! Naitago ko! Sabi ng mga anak ko, ano susi Eddie Pellegrino? Ganyan yung lang dahil. Ay, naku, nakakaloka. Anyway, ayan, once more with feelings. Yes! Oo, ang iyong concert, Miss Kay. Yes, 25K po sa New Country Theater. July 27 po yan sa tickets. Ticketnet.com.ph. Nagkakaubusan na kasi 7 lang ang ginawa. Palimigay ko pa sa yung tatlo na to. Charot lang po. Guest po dito si Pokwang, si Miss Lalim Salucha, si Carmelo Rosano, at meron pang surprise na guest to follow. Pakatapos, directed by the one and only, the love ko, Direct John Prats. Wow! Produced by Cornerstone Concerts, Cornerstone, MQ Live, MQuest, and of course, co-presented by Baker's Aesthetic. Wow! Diba? Baker baby. Ay, nako, Kay, maraming salamat sa'yo, ha? Salamat sa pagpapayag sa pagdarasal dito. Para mabash lang pala ako. Hindi ka doon mababash. Doon ka mabash sa kuko. Sa turkey. Turkey. Ay, nako, maraming salamat, Miss Kay Rosa! Thank you sa inyo lahat, guys. Thank you, Ogie. At Kay, ano pa nga ba ang lagi mong inihirit sa amin? Ay! Chika mo na, dali! La 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 la. Chika mo na, dali! Ito pa! La 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 la. Chika mo na, dali! La 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 la. Chika mo na, dali! Ay! Paano? Mas kaya yan ni Lloyd. Sige nga. Mataas dyan. Chika mo na, dali! Ikaw naman, ikaw. Ichika mo na! Alam mo, 5 years ko na yung ginagawa, mga anak na ako ng kuko.